Sangayon ba kayo doon papalikin si Tatay Digong? Sangayon ba kayo na papalikin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Alam mo ang droga, unti-unting sumisira. Pamilya, pangarap, buhay na mahalaga. Kaya ika'y kumilos para kami ay mailigtas. Dahil mahal mo ang bayan, higit pa sa sarili mo't lakas. Oh, Tatay Digong, mahal ka namin ng totoo. Sa pamumuno mo, bayan ay naging panatag, payapa, buo. Maraming naligtas sa dilim ng buhay. Mga Pilipino ay tatraydo rin tayo. Kayo ngayong araw po na to, pipirma po tayo sa isang makasaysayang dokumento. Pero ipapaliwanag ko muna po, ano? Okay. Ito po ay isang signature campaign na humihiling sa kataas-taasang hukuman na ibalik ang ating Tatay Digong sa bansa at kasabay nito ay ang pagbibigay ng panunumpa na hakbang na maisog. So tapos na tayo doon sa first part. Ito po yung nilalaman ng ating liham to the Honorable Justice of the Supreme Court. No, tinagalog po natin para mas maintindihan ninyo. Sa mga karangalang hukom ng kataas-taasang hukuman. Sa may paggalang, isinusulat namin ang liham na ito upang ipahayag ang matinding pag-aalala tungkol sa hindi pa naayos na mga petisyon tungkol sa pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang mga aksyon ng tanggapan ng Pangulo at ibang opisyal na humantong sa kanyang paglipat sa isang dayuhang hukuman sa kabila ng kanyang edad at masamang kalusugan. Ang mga petisyong ito ay nagtataguyod ng malubhang tanong sa konstitusyon tungkol sa kapangyarihan ng ehekutibo. Si Bongbong Marcos po yun. Tamang proseso at ang papel ng hudikatura bilang ang huling tagapagtaguyod ng konstitusyon, Supreme Court. So dalawa po ang tinatanong natin dito. Ang executive, which is the president, at ang judiciary, ang Supreme Court. May paggalang na hinihiling namin sa karangalang hukuman na ito po yung petition natin, pakinggan nyo maigi. Para po pag pumirma kayo dyan, alam nyo yung pinipirmahan ninyo. Okay? Number 1, gumawa ng aksyon sa 4 na nakahain na petisyon. Kasi po meron tayong nakahain na petisyon. 4 yun. Hanggang ngayon, wala pa po silang malinaw na resolusyon tungkol doon. Ito po ang GR numbers 278747, 278798, 278763, at 278768. Nang may sapat na kahusayan, isinasaalang-alang kanilang kahalagahan sa bansa at ang epekto nito sa tiwala ng publiko. Number 2, ipagbawal ang anumang aksyon ng tanggapan ng Pangulo o ng mga opisyal nito na lumabag sa tamang proseso, lumalampas sa kapangyarihan ng ehekutibo o binabaliwala ang mga pamamaraan ng hudikatura na may kaugnayan sa pag-aresto at pagtrato sa dating Pangulong Duterte. Illegal pa yung pag-aresto? Lahat ba tayo naniniwalang kinidnap ang dating Pangulo? Yes! Sangayon tayo dyan, ha? Number 3, itaguyod ang konstitusyon at ang kalayaan ng hudikatura at linawin na walang sino mang opisyal ng gobyerno ang nasa itaas ng batas. Tama ba na dapat walang nakakataas sa batas? Yes! Tama po ba yun? Okay, agreed. At panghuli, utusan ng tanggapan ng Pangulo na gumawa ng lahat ng legal na hakbang para iligtas na ibalik ang dating Pangulong Duterte sa jurisdikasyon ng Pilipinas sa ilalim ng proteksyon ng batas ng Pilipinas na siyang nararapat naman. Sangayon ba kayo doon papalikin si Tatay Digong? Yes! Sangayon ba kayo na papalikin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Yes! Ang kasong ito ay pambihira dahil kabilang dito ang isang dating Pangulo, isang mamamayan na minsang nanguna sa bansa at ngayon ay may karapatan tulad ng lahat ng Pilipino sa proteksyon ng kanyang mga karapatan.
ang paraan ng kanyang pag-aresto at paglipat na isinagawa ng walang malinaw na pangangasiwa ng hudikatura ay nagpapataas ng malubhang pagdududa tungkol sa panggalang sa batas at sa otoridad ng karangalang hukumang ito. Ang paglutas ng mga petisyong ito ay hindi lamang isang legal na tungkulin, kundi isang moral na pangangailangan. Kung hindi ito malulutas, ang sitwasyong ito ay maaaring magbukas ng pinto para sa mga susunod na pang-aabuso ng kapangyarihan at marami pang humantong sa krisis sa konstitusyon na nagpapahina sa tiwala ng publiko sa ating mga institusyon. Kayo ba gusto nyo takipin na lang, daling kayo doon? Sino may gustong takipin kayo, daling kayo doon? Libre ticket. Okay. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte ay naimpluwensyahan ng politika sa halip na tanging batas lamang ang gumabay. Tinatandaan nila siyang isang pinuno ang nagtatanggol ng pambansang soberanya at nagsalita laban sa katiwalaan bago ang kanyang pag-aresto. Inihayag niya ang pandaraya sa pambansang budget ng 2025. So nakita naman ninyo ha, tinatanggi na nila yung insertions. Hanggang ngayon ang Supreme Court, no, yung PhilHealth pa lang ang pinababalik 60 billion. Pero yung insertions, wala pang malinaw doon. Pending, kumbaga. At may kasabihan tayo, justice delayed, justice denied. Papayag ba kayo na yung bilyong-bilyong pera na nakawin? Hindi! O, kaya dapat magkaisa tayo, suportahan ng pagpirma. Ang mga tugon ng hukuman ay magpapatunay na ang batas ay nagpoprotekta sa bawat Pilipino kapag may kapangyarihan man o karaniwan lamang, nasa tungkulin o wala. 8 buwan na po mula nang ang dating Pangulong Duterte ay nakakulong at walang nararanasang pagdinig. Di ba? Hanggang ngayon, pinapatagal nila. Kasi gusto talaga nilang bulukin si Tatay Digong. Ang kataas-taasang hukuman ay palaging ang huling tagapagtaguy ng konstitusyon at ang huling kanlungan ng mga naghahanap ng hustisya. Naniniwala kami na ang karangalang hukuman na ito ay magkaroon ng aksyon ng may katanungan, lakas ng loob at kalayaan para itaguyod ang batas at ibalik ang tiwala ng mga tao sa ating mga institusyong demokratiko. Lubos na gumagalang ang mamamayang Pilipino, kasama ako, kasama ka, kasama tayong lahat. Mabuhay Maisog! Huwag daw ibigay ang phone number at saka ID number. Ano, pwede po bang i-enlighten nyo po yung mga nasa viewers at saka yung mga kababayan po natin dito para hindi po sila mag-alala. Salamat. Magandang katanungan po yan, ano? Kasi po, lahat pa tayo nagkakaisa na susuportahan ang kampanyang ito? Parang biglang may nagtanong lang, opo. Lahat ba tayo nagkakaisa? Wala po kayong dapat ikatakot. Dahil po malinaw naman, nandito sa pipirmahan ninyo, nasa ilalim, mamaya basahin ninyo. Kasi meron po tayong nag-exist na batas, yung Data Privacy Act. No, na hindi tayo basta-basta o pwedeng kuhanan or kung sino-sino ang magbibigay ng inyong impormasyon dahil baka yan po ay magamit sa hindi tama or hindi doon sa tamang paggagamitan. Meron po tayong privacy notice dito. Basahin ko lang po para sa mga nag-aalala at sa mga viewers natin na nagtatanong, no? Privacy notice in compliance with applicable data protection standards. Please be advised that your personal information, yung pangalan nyo, including your full name, signature, address, and identification numbers, will be used solely. Ibig sabihin, dito lang gagamitin. Kasi itong petition na to, isasabit natin sa Supreme Court. So, dito lang. Maliban dito, wala na tayong ibang pwedeng paggamitan. Sa panahong madilim ang ating bayan, ikaw ang tumindig, hindi nagatubili. Laban sa katiwalian, ika'y di natakot. Ang katotohanan, kailan may di mo tinago. Maraming nagalit dahil sila'y nasagap.
sagasaan sa maling gawain na matagal nang nakasanayan. Ngunit ika'y matapang, sa bayan nagtatanggol. Para sa Pilipino, buhay mo'y handang ialay. Alam mo ang droga, unti-unting sumisira. Pamilya, pangarap, buhay na mahalaga. Kaya ika'y kumilos para kami ay mailigtas. Dahil mahal mo ang bayan, higit pa sa sarili mo't lakas.